Hey guys! So yan nga, no, bago tayo magsimula, collective, mga mahal, no, gusto ko lamang humingi ng pasensya at paumanhin, no, dun sa zodiac sign ng Scorpio, yan, no. Yan, sa mga hindi natuwa dun sa biro ko, no, alam ng mga old viewers ko at alam ng mga matagal ng tagapakinig sa akin na ganito talaga ako mga babes, no? I do not mean any negative thing on you guys, especially hindi ko rin naman kayo kilala personally. Pero yun nga, aware naman po ako na hindi ko rin po kayang i-please ang lahat. So, kaya naman, no, kung meron man nasaktan dun sa joke ko, yan, I'm sorry, I do apologize for that. Yan. So, from the bottom of my heart, I sincerely apologize mga babes. But, of course, syempre, no, I don't know, kasi nga may mga nabasa akong comments na maybe mga new subscribers yon no, na hindi sila natuwa because of that joke. Pero, for me, that is only a joke. Okay? And if it affected you, no, in some way, I do apologize. But I do not mean any negative on that. So, yeah. I do sincerely apologize. Okay? And yeah, I also want to give advices to everybody, okay, to all of signs right here that mga mahal, life is already serious itself. Okay? So, wag natin gawin complicated. Alam nyo, mga babes, no? When I was young, okay, hindi ako kakanta. When I was young, yan, no? So, yun nga, when I was young, okay, growing up, okay, embodying this type of gift, hindi mo alam, no, parang hindi mo alam kung ano yung nakikita mo, hindi mo alam kung ano yung naririnig mo, no, it's like this is you, you're different, no, with other people. Ganun yung naramdaman ko. Okay? I do not have friends. Pag may nakita ko, malayo sila, sinasabi nila na, ano ba yan? Ano ba yung sinasabi mo, Marian? Ano ba yung ka ba? No? And other people right there, no, na parang, alam mo yung hindi nila ako maintindihan just because I'm different. Okay? It's so frustrating for me growing up like that. Pero I then realize, no, na alam niyo kung hindi ko inaccept yun, no, at nabuhay ako ng ganon, okay, wala ako ngayon dito sa harapan niyo. Okay? Ang dami ko rin nare-receive na ganyan. Ano baliw ka ba? Ano nag-iimbento ka ba? Ano may nakikita ka ba? Ganyan, and all of those things. Okay? But then again, na-realize ko na hindi ko kailangan patunayan yung sarili ko with each and every person I meet. Okay? Kaya imbes na katakutan tong gift na to, niyakap ko to wholeheartedly. And that's when the time na nag-iba yung energy ko. I attracted the same energies. I now have friends na still with me. They accepted me for who I am. And now kahit na parang, uy, alam mo, naramdaman ko na may dumaan dun sa kaliwa mo. They're like, ba naman to si Maren? Para namang ano to. Yung mga ganon, no? Ngayon, okay, sobrang gaan sa pakiramdam, no? Alam niyo mga babes, no, life is too short, okay? So, let's not make it complicated. Okay? Let's not make it complicated. We can be able to escape, okay, with every frustrations and, negative situations. No? Those are just challenges, okay? So, you know what? Okay, maraming maraming mga bagay, no, na sometimes hindi natin maintindihan, pero the answers will be given at the right place and at the right time. Diba? It's hard kasi iba ka eh, diba? Yun yung pakiramdam ko eh, iba kasi ako. Okay? Akala ko dati walang tatanggap, wala makakaintindi, no? But then again, okay, when I started this journey, okay, wala pa dito sa YouTube. Pero nung nilagay ko yung sarili ko dito sa YouTube, no, tapos may mga nakaintindi sa akin, may mga nakakasabay sa topa ko, sa mga jokes ko. Hindi nyo alam kung gaano kasaya yung puso ko na nandito kayo sa channel nito. Kaya sobrang nagpapasalamat ako.
Being a light worker, I do not intend to hurt other people's feelings and I will never. Okay? So, akong gusto ko lang is pagaanin yung mood ninyo because life is serious already. Okay? Kaya yun nga yun. Okay? So, you know what? Everything is energy. Okay? And I am not your kaaway here. I'm not the villain here. Pero yun nga, no, I do apologize if sometimes, no, yung jokes ko is, wala sa hulog or yung jokes ko, no, is somehow hindi maganda. I do apologize for that. Kaya naman, maraming salamat, no, sa inyong pangunawa at pag-intindi. Yan, no, okay? Public apology. So, yun, no? So, wala na natin yung reading ninyo. Yan. Maraming salamat po sa mga nakakaintindi na to. Pag naalala ko tuloy, nakalimutan ko yung name, no? Meron din ditong subscriber ko. And I do remember, no, na nasa 50s or 60s na siya. And then, nagko-comment siya. Nabasa ko yung comment niya, no, dati na, di ba nagjo-joke? Ano bang meron? Parang ganyan, no? Hindi siya natutuwa sa mga jokes ko. Pero, nakikita ko pa rin na nagko-comment pa rin siya up until now. Tapos, natatawa na siya and all, no? So, yeah, hindi ko alam yung pangalan niya kasi hindi lumalabas yung pangalan niya. Pero, nabanggit niya kasi once, no, na siya ay nasa 50s and 60s. Kaya, yan, no? Kung sino ka man, babe, yan, no? Maraming salamat, no? At nag-adjust ka. At sa mga nag-a-adjust at patuloy na umuunawa sa topa ko at nagmamahal sa akin, maraming maraming salamat, no? Alam nyo yung heart ko. Alam nyo kung ano yung energy yung binibigay ko sa inyo. I do not intend to hurt you. Okay? I do not intend to hurt you. Yeah, I do see right here that with this Four of Cups energy, someone here feels rejected. Pero yun nga, no, I'm seeing this person here na kahit na nare-reject na, mukhang hindi ko siya nakikita rito na sumusuko. And with this King of Pentacles energy right here, I do see that this is your energy, the King of Pentacles. You want someone stable, permanent, no? Kaya maaaring tinatanggihan mo siya, no? Kasi maaaring nag-disconnect ka na sa kanya, pero gusto niya ulit rumiconnect sa iyo. Yari connection yung nakita ko, disconnect eh. Kasi hindi niya mabigay sa iyo rito yung stableness, yung stability, no, yung parang faithfulness or loyalty na hinahanap mo. So we could be talking about romantic relationship right here. Yeah, look at that. Stress, depression ang binigay niya sa iyo. With the Nine of Swords energy. Okay. This person loves seeking attention with other energies. So you could be dealing with a player. Ayan. I was about to say flavor, actually. So, maaaring itong person na to, no, is pwedeng literal na kumukonek siya no, sa iba't iba rito, no, na mga energies, no, pwedeng hindi niya yung pinapaalam sa'yo, no, pwedeng may mga kinakausap siya, no, na iba pa or marami pa, no, and with the moon right here, na maaaring tinatago niya yun sa'yo. Sikretong malupit, pero ramdam mo eh, malakas ang instinct mo. Okay? Maybe this person put you into options, ginawa ka ng options dito, which is alam naman natin lahat, no, na hindi dapat ginagawang option kung talagang seryoso. Eh, ang hanap mo is serious relationship. Diba? Tsaka nag-cause siya ng major breakdown sa buhay mo with the Tower. Let's see who this person is. Thank you so much sa pangunawa ninyo. Alam niyo, sobrang nagpapasalamat ako, no? Kasi hindi talaga lahat ng tao nakakaintindi at naiintindihan ako. Pero dahil nandyan kayo, alam niyo yung comment ninyo, nababasa ko yan. Pag hinart ko yan, nabasa ko talaga yung mga words mo. Sobrang happy yung heart ko na sinasabayin niyo yung pagkakalug ko, yung mga trip ko, no? Yan.
Oh, maraming maraming salamat mga babes. Okay, so let's go ahead and check this out. Oh. So what I'm seeing from here, collective, is like with this Eight of Swords energy, 12 Wands, and there's that Nine of Wands energy. I do sense na meron ditong energy, and it's like an old energy, no? Could be your past person, but we'll see. Pero kung sino man siya, no, it looks like marami siyang plano, no? Marami siyang plano rito patungkol sa'yo or may kinalaman sa'yo rito, no? Pero nananatili siyang alam mo yung gusto niyang gawin yung mga plano na yon, no, involving you guys, pero hindi siya makagawa ng plano. It's like meron ditong malaking bloke or malaking wall, malaking blockage, no, or I'm getting that kind of word, no, yung shield, no, yung shield, alam niyo yun, no, yung napapanood ninyo, no, sa mga palabas, no, yung parang protective shield, no? Like, literally, pwedeng yung kay Marvel, no? Or yung kay Wonder Woman, no? Yung shield niya na bilog, no? Yung parang, it's like you've created this protective shield, no? Na parang kahit anong plano yung gawin niya rito, parang binibigyan mo siya rito ng mensahe na kahit anong gawin mo, hindi mag-work yung plano mo na yan sa akin. So, yun na nakukuha ko rito. It's like, you're protecting here yourself, you're tired with dealing this person. You're tired sa pag-deal dito sa person na to, no? Parang nakakapagod mag-deal dyan sa tao na yan, Miss Yan. And that's what I'm seeing from here. And this person, marami siyang plano rito. Okay? Talagang puspusan yung pag-iisip niya rito ng mga plano, no? Hindi ka talaga nito titigilan, no? Hindi ka nito tatantanan. Yun yung kuha ko rito. So, kasi naman siya, no, nakikita ko rito that with this Eight of Swords energy, no, masakit na rin yung ulo niya, no? Nag-iisip siya ng nag-iisip rito, pero yun nga, no, parang ni isa sa mga plano niya, no, walang gumagana, walang nag-work, kasi nga may protective shield kang nilagay sa sarili mo. Okay? It's like parang kahit anong gawin niya rito sa sitwasyon na ito, hindi ito mag-work. Parang ganun. So yeah, let's keep moving. No? Ilagay na muna natin lahat ng energy sa ating table bago natin to pag-usapan more. So we also do have here the Seven of Wands energy, Nine of Swords, Seven of Swords energy. Yeah, Devil, right at the center of this reading. I'm sensing that there could be some kind of a strong betrayal at maaaring ito ay someone else or no, kung tawagin natin no is yung babae or lalaking ahas or whatever, yun no. Pero it could be any toxic behavior, no. Alam mo yung nakuha ko dito with the Seven of Swords, Devil, and there's this Two of Swords energy. It's like this is you, no, paulit-ulit na lang, Miss Yan. Ayoko na ng paulit-ulit na yan. Ayoko na magpaulit-ulit na mangyari ang bagay niya, ulit-ulitin niya lang ulit na gawin sa akin yan, yung betrayal na yan. This betrayal is giving me the vibe that it's something strong, no? Malaki, it's something big, it's something na parang intense, no? Kasi dahil dyan, sa betrayal na yan, kung ano man yan, pero strong kinukuha ko rito, no, third parting tao yan, no, or yung tinatawag natin ditong babae or lalaking ahas, or umahas, inahas, bala kayo, yun ang kuha ko rito, no, but this could be also right here, nakakapagod na mga, mga ginagawa niya, no, na parang kahit ilang beses nang nag-usap, ilang beses nang pinagsabihan, ulit-ulit pa, ulit-ulit na lang, no, and it also made you feel tired. Frustrated ka na about this, no? At dahil diyan, naging close off ka na sa kanya. Dahil diyan, shinield mo na rito hindi lang yung heart mo, mga bebe loves, no? Kundi pati yung buong life mo, no? Yung nakikita ko dito. Yeah, see? Have here the Three of Swords energy. And there's this Six of Coins energy in reverse. Yeah. So it looks like, Miss Yan, I'm not giving in into heartbreak. Hindi ko nakakayaan na masaktan pa ulit yung sarili ko. No, I'm saying no to that person. Kaya kahit na anong gawin niya, hindi ko aalisin tong harang ko rito. Hindi ko aalisin tong shield ko rito. Hindi ko na siya
gustong patuloyin sa buhay ko, never. Parang ganyan. It's a no for me. Yan, no? So, umpisa pa lamang, no, sinasabi niyo na dito sa reading na ito, no, yeah, the player is in the house. So, definitely, this player right here, okay, maaring pinaglaruan ka niya rito, pinaglaruan niya rito yung yung puso mo, yung pagmamahal mo, no, hindi ka niya sineryoso, no, at maaari talaga no na parang pag gusto niya lang na magpakita ng maganda rito sa iyo, dun niya lang gagawin, no? Pero kapag gusto ka niya rito parang idamay, alam mo ba nakuha ko rito, parang pagka bad trip siya, dinadamay ka niya. Parang, parang kahit ilang beses niyo na pinag-usapan yun, ganun at ganun pa rin, no? Parang pag meron ditong mga bagay na walang kinalaman sa'yo na nagpa-bad trip sa kanya, damay ka. Yun yung nakikita ko rito. Parang kunwari, ibang tao naman yung kadil niya dito, pero sa'yo siya nagagalit. Sa'yo niya, yeah, that's the word, binubunton, no? Thank you sa angels and spirits, no? Sa'yo niya binubunton, no? Yung nangyayari sa kanya na tinatawag niya ritong kamalasan daw. So, this person, yan yun, no? This person is hot and cold pagdating rito sa inyo, no? Ang dami niya rito mga behaviors na paulit-ulit na masakit na talaga yung ulo ninyo to deal with this person right here, no? At kung sino man siya, alam mo yan, parang ikaw to na parang isa siya ritong malaking bangungot for you. Isa siyang malaking nightmare for you guys, no? Kaya nakikita ko rito, no, na parang every time na merong gagawin itong person na to na paglapit, pag-reach out, pag-communicate sa'yo, naka-defensive mode ka, naka-protective mode ka right here, no? So whatever the case may be, I'm seeing you na parang nag-create ng trauma, no? Itong experience mo with this person here. Okay? It's like, kung nagkaroon man dito ng isang mala fairy tale, no, na maala fairy tale na love story before, it turned out to be na nag-iisa itong malaking nightmare, no, na parang ikaw to na pinagsisisihan mo na nakadil mo tong person na to, pinagsisisihan mo na kumunik ka sa kanya, no, you definitely dealing with the devil. And kung tatanungin ninyo ako kung nagbago na ba to, no, sa kabila ng mga planong paggagawa niya rito, no, nakikita ko rito na, ano, hindi pa rin siya nagbabago. This person is still hot and cold. This person is still on and off with you, no? Pero ganyan siya ka-eager right here because you are now detaching. That's what I'm sensing. Kasi, ikaw to na nagmamatigas ka dito. Okay? You're resisting this person here. You're pushing him, no? Or pushing her away. Yun, no? And this person right here, ayaw niya ng ganong pakiramdam na tinataboy siya, na hindi siya binibigyan ng attention. Ayaw niya ng gano'n, hindi siya sanay sa gano'n. Taray, ano to, gold? Sinikita ko rito. Hindi siya sanay ng gano'n, no? Marami siyang plano rito, pero hindi niya ngayon maisagawa kasi hindi ka na open for reconciliation. Kung ikaw to na, like you're saying no to your ex, no, hindi ka na open for reconciliation, hindi ka na open for rekindling of this connection, then definitely, this could be your reading, no? So, kung ikaw to na, minsan hindi pa nga gumagawa yan ng paraan eh, ayan, no. Kung hindi pa to gumagawa ng paraan, nako mga mahal, no, akala mo lang wala. Pero meron, no? Para dun sa mga hindi pa to gumagawa ng paraan, naku, ang dami niya ng paraan rito na naisip, no? Kaya nga lang, nagkakaroon rito ng stuck moment or parang pansamantala or temporaring paghinto or pagtigil or pag-pause sapagkat kung sino man yung hindi pa gumagawa ng paraan, no, is meron pa siya rito kasamang third party. Nandun pa siya sa feeling ng third party na yun, no, na hindi ko alam kung sino yung third party na yun dito sa buhay niya, pero sa kasalukuyan, no, hindi siya makagawa ng move kasi may nakabantay sa kanya. Meron pa siya ritong kapiling. If this is your reading, yun yung nakikita ko rito. Meron siya ritong third party sa tabi niya. Okay? At hindi ko nakikita na nile-let go niya yun. Okay, especially if you're dealing here with a player. See? Diba? Gusto niya rito makipagbalikan, makipag-ayos sa'yo. Gusto niya rito gawin ng lahat, no, para bumalik ka sa kanya. Pero hindi rin naman niya ma-let go yung third party.
Okay? Pero yun nga, hindi yun para sa lahat, okay? Para naman dun sa mga gumagawa ng paraan, hindi naman lahat kayo ng kadili niyo is may third party siya sa tabi niya. No? Yung para naman dun sa mga gumagawa na ng paraan at nag-reach out na to sa inyo, nakikita ko na marami pa siya ritong iisipin ng mga plano no? Dahil hindi ka nga niya titigilan at tatantanan hanggat sa hindi mo siya rito unti-unti na pinababalik sa buhay mo. No? This person here, hindi ko nakikita na kasi kailangan niya ng pera sa'yo. Ay kasi ano eh, may kailangan siya sa'yo dito. Actually, nasasaktan siya sa ego niya. Nasasaktan yung ego niya, no, na may nagtataboy sa kanya ritong babae or may nagtataboy sa kanya ritong lalaki. Hindi kasi siya sanay. Kasi, eto yung klase ng energy, if this is your person, sanay siya dun sa, pag binigyan ng atensyon, tatanggapin yung atensyon niya. You know what I mean? Okay? Sanay siya sa ganun, klase ng atensyon. So, kung sino man tong person na to, no, dahil tinataboy mo siya because you're pushing him or her away, nasasaktan yung ego niya. Eh, ayaw niya ng gano'n. Parang hindi to pwede, hindi to pwede, hindi to pwede na ginaganto ko na to ni Collective, no? Yan. So, alam mo, ang selfish ng energy niya kasi gusto niya siya lang dito yung masaya, no? And tama ka, tama yung iniisip mo na kapag bumalik ka sa feeling niya, uulit at uulit lang din yon. Yes, it's true, no? Kaya nga you're saying no with this Three of Swords energy and there's this um, Six of Coins in reverse. No, I'm not giving into heartbreak again, Miss Yan. Hindi na ako magpapauto dyan sa tao na yan. Hindi na ako dadaan doon, okay, sa dilubyo na pinagdaanan ko dyan sa player na yan. And yeah, that's what I'm seeing from you, guys. Let's see at the bottom of the deck, we have here this Ten of Wands energy. Yeah, see, look at that. This is definitely your ex, okay? Lalo na ngayon mga babes, no? Natuluyan mo na talaga siya ritong binibitiwan because Ten of Wands energy is like you're reaching, okay, doon sa top of the hill, okay, and pag nandun ka na sa top of the hill, malapit ka ni, no? What will happen next? You are about to drop all of these ones, which symbolizes all of your burdens, no? At so nakikita ko rito, talagang pabigat to sa buhay mo. At nakikita ko rito, no, na nag-cause talaga ng trauma itong tao na to sa buhay mo. Kasi with the Page of Swords energy, parang kahit na unti-unti ka nang nakaka-move forward sa buhay mo, no, nang wala siya, no, tas ngayon, na nagpaparamdam or hindi pa siya magpaparamdam pero gagawa ito ng plano, no, nakaano ka, parang nakabantay ka, naka-alerto yun, no, naka-alerto ka rito, no, mga mahal, no, naka-alerto ka kasi you're dealing here with someone na alam mong toxic, no, alam mong itong tao na to, no, like your mind, no, your mind, your heart, your soul, naka-align eh, parang tandang-tanda mo lahat ng mga ginawa nitong tao na to na hindi maganda sa'yo. And that what I think, no, is yung strong betrayal na yan, no. At ikaw to, no, na hindi mo maintindihan kung bakit siya rito nag-came up ng ganitong klase ng pagbabalik ng lahat ng mga ginawa mo para sa kanya, no. Ito yung isinukli niya sa lahat ng mga pagmamahal, effort, time, pagpapasensya. Yes, no, I emphasize that because you've exerted so much patience to this person to the point na maaaring, alam mo yon, no, kahit na paulit-ulit na lang yung kasalanan niya, pinatatawad mo siya rito, no, to the point na maybe before, no, you thought na magbabago siya, no, pero ganun at ganun pa rin. Okay? Alam mo kung sino man siya, no, this person here, hindi ko alam kung anong klaseng ano siya, kung saan siya nagmasteral ng ganito. Pero sa nakikita ko, no, you're dealing here with someone so persistent. So, hindi ka niya titigilan rito, pero I'm not worrying about you kasi ikaw to na desidido ka na. Iniiwan ko na yan, Miss Yan. Oo, nakataas yung sword ko rito at medyo, alam mo yung parang may fear ka. No, parang nagka-trauma ka kasi rito sa tao na to dahil sa pinaranas niya sa'yo na experience, no, of pain, no. Siyempre masakit yun for you kasi yung taong minahal mo, no, sino pa yung taong minahal mo siya pang nanakit sa'yo, 'di ba? And hindi mo yun in-expect, no, na yung betrayal nila yung manggagaling pa dun sa mismong tao na pinakitaan mo ng sobra-sobrang pagmamahal, 'di ba? So, yan, no? This person is what I'm getting, okay? For
for information lang with you guys, no, I'm seeing that for a lot of this ex of yours, I'm getting that word miserable. So, kung sino man tong person na to or energies na to connecting sa inyo, no, na paulit-ulit gagawa ng plano, no, or gagawa or gumagawa na ng plano, no, nasa isa siyang miserableng sitwasyon, no, kung saan hindi siya makaahon. Mhm. Yun yung nakikita ko dito. Yung sitwasyon niya ngayon, hindi mo makakategorize as masaya siya eh. Okay? Hindi mo makakategorize as masaya siya. Yung talagang emotionally fulfilled na kasiyahan na hindi mo makakategorize. Di ba tatlo yun? Happy, happier, happiest. If this reading is for you, may balita ka man o wala kang balita sa ex mo na ito, okay? Hindi ko rin siya kayang i-categorize sa kahit dun sa happy. Mm. Parang nandun siya sa, alam mo yun, no? Nandun siya sa klase ng energy na hindi niya alam kung ano yung dapat niyang maramdaman sa isang situation. Pero malino na malinaw kong nakikita na nasa miserable siya ngayong sitwasyon. So yeah, ito ang mga mensaheng nakuha ko for you guys. Thank you so much. Sarang Heyo Love and Light. Annyeong!